bumanat na naman itong ICI kaya hindi nakapaniwala ito. Tulad nitong mema na ito, meron daw na mga tao na nadimanda na. Sino-sino ito mga to? Yung 22 na dinimanda na, binida nila. Puro empleyado ng DPWH. Hindi kawawa. Kung talaga may kasalanan, bahala sila sa buhay nila. Dapat silang makulong. Ngunit, anong kapansin-pansin? Walang kontraktor. Walang congressman. Walang boss. Ibig nyo sabihin ito, halimbawa ito si Hil Lorenzo. Gumawa siya ng ghost project mag-isa niya. Walang kontraktor, walang kasabwat na congressman. Yung sa Raul Gali, sabihin ito, ghost project to, naka-anomalous project to, walang kontraktor, walang congressman. And so on and so forth. Puro quality assurance section, puro small fish Mga dilis. Mga dilis ang dinimanda nyo. At saka sapsap. Paano maniniwala sa inyo yan? Sapsap, dilis, ayungin. Sa dinami-dami ng mga binabanggit ng mga witnesses, sa dinami-dami ng ebidensya na sa harap niya, siningle out pa nila yung CLTG at saka yung Diskaya, baka daw may link. Yan ba naman ina-announce nyo? I-announce yan kung may pruweba na kayo na may link. Yun, ang problema sa inyo wala pa dumadaldal na kayo kaya hindi kayo kapani-paniwala. Kasi nga, ang nangyayari dito sa administrasyon na to, hindi Marcos administration May Marcos administration. Mema sabi lang kahit ano ay sasabihin. Yan ang tinatawag na namana nitong administrasyon ito sa ilalim ng administrasyon ni Noynoy, kung saan nauso yung term, di ba, na noy-noying. Noy-noying, yung sabihin walang ginagawa. Kaya nagkaroon ng term noon, panahon ni Aquino, na mukhang ginagamit na naman dito. Akala ko galit na galit ng mga Marcos sa mga Aquino, ba't ginagaya nila? Idol pala ni si Noynoy Oo. Na nila. Yung AIDS, di ba? Opo. Si Pangulong Aquino daw ay may sakit na AIDS. Hindi yung AIDS na yung sexually transmitted. Edad. 2 AIDS ang sakit niya. Ano po? Anit is definitely showing. Panote. Grabe naman. Isa pang AIDS. Ano po? Ng panahon ni Noynoy. As if doing something. Parang may ginagawa ay wala naman pala. Ito, patutunayan ko sa inyo Okay. Bilang matibay na patotoo, mga kaibigan. Ito kinuha ko sa mga press releases ng Philippine News Agency, yung opisyal na tagapagbalita ng gobyerno. Ito, isang kanilang press release. Press release, yan, okay. ICI outlines asset recovery strategy. Okay. Sinasabi nila, nakikipagpulong daw sila sa DPWH, sa DOJ, Cybercrime Chuchu, Maritime Industry Authority, Civil Aviation Authority. Good yan! Opo. Lahat-lahat ang dami. LRA, BIR, SEC, Anti-Money Laundering, Philippine Competition Commission, OSG. Good yan. Tama yan. Yes. Ngunit, alam nyo, tama naman yan. It's a whole of government approach. Pero hindi nyo na kailangan sabihin yan. Bakit? Sapagkat nasa poder na po ng mga ahensyang yan na meron na po tayong makinarya for asset recovery na diniscuss na natin, di ba? Yeah. Either for feature under yung sa may graft case o may plunder case at na-convict yung tao. Opo. Okay? ipo-forfeit talaga yung ill-gotten wealth or yung Office of the Solicitor General ay mayroong kapangyarihan na mag-file ng civil forfeiture case kasi obvious naman po rito, nakalagay na sa batas ang pamantayan, ang standard. Kung ang iyong mga ari-arian at yung kaperahan, kaperahan ba ang tawag doon? Yes. Na yung cash mo, yung cash deposits mo, yung cash mo. Kasama yun sa asset, diba? Kung yung iyong mga ari-arian, iba-ibang mga ari-arian di ba may liquid assets, yung malalambot na ari. Hindi yung cash, di ba? Yung merong yung
Di ba? Hindi. Merong solid assets. Yeah. Yung matigas na ari. Na pag-aari. Di ba? Bahay. Yeah. Sasakyan yung nahahawakan mo. Yeah. Yung mga aring nahahawakan. Yes. Pag-aari na nahahawakan. O yung sasakyan, relo, Sige, ha? okay. Bahay at lupa, kondominium, yung Ayan. pwede mong yan, ha? Liquid, tsaka solid. Liquid, yung cash. Although nahahawakan mo, syempre, yung ibig sabihin, yan ay madaling Madaling makuha. gastusin. Hindi, madaling gastusin. Madaling makuha. Kasi pag pinambayad mo yan, wala na. Liquid assets yan. May fixed assets yan. Opo, Okay. Pag yung amount niyan ay sobra sa iyong kinikita at madali namang malaman eh. Kung public official ka kasi may salary grade yan eh. O, pag salary grade, titignan mo lang, magda-Dan Fernandez ka lang. Google mo lang. Magkano ba ang salary grade 26? Ano ba, congressman, 380,000 yata a month. O, salary. O, times 12. O, magkano yun? Mga 4 na milyon mahigit. Ay, meron kang bahay, 100 million. May presumption na agad na yung sobra sa yung kinikita, yung difference between yung kinikita mo at yung presyo ng mga pag-aari mo. Alam ba, napakalaki ng pag-aari mo. Mga ari-arian. Malaking mga ari-arian, malaki halaga. Sige. Ay ill-gotten wealth yan. Pwede nang i-civil forfeiture yan. In which case, ang kailangan lang sin civil ay preponderance of evidence. Yun. Pag criminal, siyempre, kailangang makonvict ka na. Pero ang makinarya ay naririyan na. Naririyan na. Okay. Mamaya pagbabalik ng ating pag-aaral, ipagpapatuloy po natin bakit kengkoy na naman yung ginagawa ni Remulla. Huwag yung sabihin naman dito na pinupuntirya natin si Boying, na puro si Boying na lang at si Boying pinag-uusapan natin, sapagkat huwag nyo akong pagbibintangan yan, sapagkat totoo. Ano ba yan? Magbibintang na lang kayo, totoo ba? Hindi kasi, sobra naman talagang kakengko yan eh, ha? Oo, di ba? Ito mo, ang mga sinasabi nitong ICI, ha? Ang dami na daw nila na-freeze. 5 billion. Una-una. Hindi porket na-freeze yan, marirecover mo yan. Kailangan pang patunayan mo na ill-gotten yan. May due process. Sabi pa niya, habang tumatagal daw ay lumalaki. Siyempre, pag lumiit yan, may problema tayo. Meron daw mga pagkakataon na pwede namang hindi pumunta sa hukuman. Alam na natin yan, yung Bureau of Customs, pwedeng i-auction yan. Yan na. Bago, bumanat na naman itong ICI. Kaya hindi nakapaniwala ito. Sa dinami-dami ng mga binabanggit ng mga witnesses, sa dinami-dami ng ebidensya na sa harap niya, sininggle out pa nila yung CLTG at saka yung Diskaya, baka daw may link. Yung ba naman ina-announce nyo? I-announce nyo yan kung may pruweba na kayo na may link. Yun, ang problema sa inyo wala pa dumadaldal na kayo kaya hindi kayo kapani-paniwala. Mamaya, sasabihin na naman natin sa inyo kung bakit hindi na naman kayo kapani-paniwala. Katulad nitong mema na ito, meron daw na mga tao na nadimanda na. Dahil sa flood control. Sino-sino ito mga to? Yung 22 na dinimanda na, binida nila. Puro empleyado ng DPWH. Hindi kawawa. Kung talaga may kasalanan, bahala sila sa buhay nila. Dapat silang makulong. Ngunit, anong kapansin-pansin? Walang kontraktor. Walang congressman. Walang boss. Di ba ang na-unearth ng Blue Ribbon Committee under Marcoleta, sindikato Opo. Ano yan threesome. Diba? Threesome. Contractor, DPWH engineers, at congressmen. Yun. Bakit yung isa lang ang inyong dinidemanda, mga DPWH? Kailan nyo didemanda? Ibig nyo sabihin, ito, halimbawa ito, si Hil Lorenzo. Gumawa siya ng ghost project mag-isa niya. Walang contractor, walang kasabwat na congressman. Yung sa Raul Gali. Kaya itong si Gali, naging Raul Galit Galit. Nagalit siya Dinemanda siya Ibig sabihin, nagka-ghost project to, naka-anomalous project to, walang contractor, walang congressman. And so on and so forth. Puro quality assurance section, puro small fish Mga dilis.
Mga dilis ang dinimanda nyo. At saka sapsap. Paano maniniwala sa inyo yan? No? Sapsap, dilis, ayungin. Ha? Yung sa taal, ano yung maliit na isda sa taal? Ano yun? Nakakalimutan ko eh. Oh, ha? Tawilis. Tawilis! Ayun. Hindi, meron pa yung mas maliit yung smallest fish. Oo, hindi. May hanapin nyo yung pinakamaliit na isda. Anyway, hahanapin natin yung maliit na isda. Sa